and I'm not going to be surprised if we pull a surprise, but I like the way the SPP has set it up for us in terms of being able to go down to Brisbane and acclimatize ourselves to the weather a little bit, get a camp down there, and then play a couple of friendlies against pro New Zealand teams. I think that's really good preparation for us. You know, every game for Gilas is a championship game. It's a game 7, and we just got to be prepared as the best we can. I've always said a prepared team is a confident team. If we feel like we're prepared and ready to go, then we're going to be confident, and that will show in our game. And I think this is really one of our best chances to do that with the preparation we've had and the preparation behind us. So, Ka-Express, bago pa man sumabak sa dalawang napakahalagang road games laban sa New Zealand at Australia, nagbigay muna ng matinding inspirasyon ang ating pambansang kupunan sa kanilang viral open practice at send-off event sa PhilOil Flying V Center sa San Juan. Punong-puno ng sigawan, suporta at pagmamahal ng mga fans ang venue habang ipinakita ng Gilas ang kanilang kahandaan para sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang grupo kasama sina Dwight Ramos, RJ Abarrientos, Kevin Cambao, Kyle Tamayo, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsome, Troy Rosario, Mike Phillips at Justin Baltazar. Bagamat wala si Kai dahil sa kanyang NBA Summer League preparations at may ilang ding hindi nakalaro dahil sa injuries, malinaw ang mensahe ng kupunan, handa silang lumaban. Ngayon, tatlong mahalagang S ang inaasahang magiging susi ng Gilas sa kanilang laban kontra sa dalawang powerhouses ng Oceania. Una ay scoring. Kailangan ng balanced offense at consistent production mula sa buong rooster. Pangalawa ay shooting. Kailangan maging epektibo ang kanilang perimeter game upang makasabay sa depensa ng tall blocks at boomers. At pangatlo ay speed, mabilis na transition, aggressive defense, at walang tigil na hustle ang maaaring maging malaking sandata ng Pilipinas. Sa July 3, laban sa New Zealand sa Auckland at July 6 kontra Australia sa Perth, haharap ang Gilas sa pinakamalaking hamon, pero gaya ng ipinakita ng ating mga manlalaro sa viral practice na ito, hindi sila pupunta roon para lamang makipaglaro, pupunta sila para lumaban, magpakita ng puso at muling subukang gulatin ang buong basketball world. At oras na para magkaisa, Gilas Pilipinas, laban para sa bayan. Ka-Express, isang nakakakilabot na eksena ang nasaksihan ng mga fans sa PhilOil Flying V Center sa San Juan habang papalapit ang dalawang pinakamalaking hamon ng Gilas sa kasalukuyang qualifying campaign. Isang bagay ang malinaw na nakita ng lahat, ang kupunang ito ay may misyon. Hindi lamang sila naghahanda para sa dalawang laro, naghahanda sila para sa isang pagkakataong muling patunayan na kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa pinakamalakas na bansa sa rehiyon. Sa kanilang viral open practice at send-off event, kapansin-pansin ang energy ng buong kupunan mula sa warm-ups hanggang sa scrimmages, makikita ang focus at determinasyon ng bawat manlalaro. Pero higit sa lahat, ang tatlong salita na paulit-ulit na lumulutang sa isip ng mga manunood: scoring, shooting, at speed. So simulan natin sa scoring. Sa mga nakaraang windows, maraming pagkakataon na naging problema ng Gilas ang offensive consistency. May mga quarters na napakaganda ng opensa, pero meron ding mga pagkakataon na nahihirapan sila makahanap ng puntos laban sa matinding depensa. Kaya naman sa kasalukuyang lineup, mahalaga ang balanced scoring attack. Natural na si Justin Brownlee pa rin ang pangunahing leader ng opensa. Kilala siya sa kakayahang gumawa ng puntos sa pinakamahirap na sitwasyon. Pero ang magandang balita para sa Gilas ay hindi na lamang sila umaasa sa isang scorer. Narito sina Dwight Ramos at Kevin Cambao na parehong kayang magbigay ng puntos mula sa iba't ibang bahagi ng court. Si Kyle Tamayo ay patuloy na nagpapakita ng maturity sa kanyang offensive game, habang si RJ Abarrientos naman ay may kakayahang sumabog anumang oras sa perimeter. Dagdag pa rito ang pagdating ni Mike Phillips at Justin Baltazar. Si Phillips ay nagdadala ng matinding energy sa depensa at transition game. Ang kanyang athleticism ay malaking factor lalo na laban sa mabilis at physical na mga kalaban. Samantala si Baltazar ay nagbibigay ng karagdagang haba, rebounding at anterior presence na makakatulong laban sa malaking frontline ng Australia at New Zealand. Isa sa pinakamalaking hamon ng Gilas
ay kung paano nila hahatiin ang scoring responsibility. Kung maraming manlalaro ang makapag-ambag ng puntos, mas magiging mahirap silang depensahan. Hindi makakapokus ang kalaban kay Justin Brownlee lamang dahil maraming ibang option ang maaring sumabog. Sa open practice pa lamang, makikita na ang layunin ng coaching staff, mabilis ang ball movement, maraming player movement, at kapansin-pansin ang paghanap ng open man sa bawat possession. Ito ang klase ng opensa na gusto makita ni Coach Tim habang papalapit ang laban kontra Tall Blacks at Boomers. At kung magiging matagumpay ang kanilang scoring approach, paring ito ang unang hakbang upang muling gulatin ng gilas ang buong basketball world. At matapos nating tinalakay ang unang S na scoring, dumako naman tayo sa ikalawang napakahalagang sandata ng gilas, ang shooting. Kung may isang aspeto ng laro na kayang magpabago ng momentum sa loob ng ilang minuto, yun ay ang shooting. Sa modernong basketball, hindi sapat ang lakas sa loob. Kailangan mong maparusahan ang depensa mula sa labas. At ito mismo ang pinaghandaan ng gilas habang papalapit ang kanilang laban kontra New Zealand at Australia. Sa viral open practice, kapansin-pansin ang haba ng oras na ginugugol ng mga manlalaro sa shooting drills. Mula sa corner threes, wing jumpers, catch and shoot situations, hanggang sa game speed shooting exercises, malinaw na isa ito sa pangunahing focus ng coaching staff. At bakit mahalaga ito? Dahil ang New Zealand All Blacks at Australia Boomers ay kilala sa kanilang matitinding depensa. Mahaba ang kanilang mga players, mabilis mag-close out at bihirang magbigay ng libreng tira. Kung hindi magiging epektibo ang shooting ng gilas, maaaring mahirapan silang makasabay sa scoring pace ng kanilang mga kalaban. At dito papasok ang mga shooters ng gilas. Si Dwight Ramos ay isa sa mga pinaka-consistent na perimeter threats ng koponan. Kayang tumira mula sa labas, pero maaari ring umatake kapag masyadong agresibo ang depensa. Si Kevin Kembao naman ay nagbibigay ng versatility na kaya niyang tumira bilang forward habang nagsisilbi ring playmaker sa ilang possessions. At si Carl Tamayo ay may kakayahang magbigay ng mahalagang mid-range at outside shooting, habang si RJ Abarientos ay maaaring maging instant spark plug mula sa backcourt. Kapag nagsimula silang makahanap ng ritmo mula sa labas, maaaring mabuksan ang buong opensa ng gilas. Pero hindi lamang 3-point shooting ang mahalaga, mahalaga rin ang efficiency sa mid-range game, free throws at shot selection. Laban sa mga world-class teams, bawat possession ay mahalaga. Ang isang maling tira ay maaaring humantong sa mabilis na transition points ng kalaban. At isa pang magandang sinyales sa open practice ay ang communication ng mga players. Makikita ang pag-usap, pagtutulungan at pagwawasto sa isa't isa habang ginagawa ang mga drills. Ito ang klase ng chemistry na kinakailangan sa mga mahihirap na road games. At kapag nagsimulang pumasok ang mga tira ng gilas, maaaring mabago ang buong takbo ng laban. Isang mainit na shooting night lamang ang kailangan upang ilagay sa alanganin kahit ang pinakamalalakas na koponan sa rehiyon. Kaya habang naghahanda ang Pilipinas para sa Auckland at Perth, isa sa pinakamalaking tanong ay ito, makukuha kaya ng gilas ang kanilang shooting touch sa tamang oras? Kung oo, maaaring ito ang sandatang magbibigay sa kanila ng pagkakataong muling gulatin ang buong mundo. Ka-Express, habang papalapit ang dalawang napakahalagang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand at Australia, isang bagay ang malinaw. Handa ang ating pambansang koponan na ibigay ang lahat para sa bandera ng Pilipinas. Ang viral open practice ay hindi lamang simpleng training session. Isa itong simbolo ng paghanda, sakripisyo at determinasyon ng bawat manlalaro na suot ang kulay ng ating bayan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.